Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 2,000 mag-aaral ng mga Child Development Center sa lungsod ng Lawag nakatanggap ng school supplies. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nakurang at 1,989 nga gad-adal kanagiti Child Development Centers dito sa Siyudad Tilawag tinaykan ti school supplies kasagot iti lokal na gobyerno. Segun ken ni CSWD Officer Perlita Cabello at sa programa ket kasagot kanagiti ubing tapno saanan a problemaan pay dagiti naganak tarwatan da nga agbasa karaman diti tilapis, papel, notebooks, reading materials, coloring materials ken da dumapay kasapulan dagiti ubing iti panagbasa da naman umabot iti 1.8 million pesos ti pondo na ilatang ti nasawa programa. Manag ti detoy ti nasawa bilang kat ison ti kadagupan dagiti nag-enroll kadagiti siya mapulukad dua a daycare centers dito yung syudad Tilawag. Romromwar a kadagupan iti bilang dagiti 3 to 4 years old dito yung syudad kat umabot ti agarup 2,600 ngam dagiti daduman kat naka-enroll iti pribado pagadalan ken iti preschool ti Mariano Marcos State University. Manipod dito yung syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo pagpaparehistro sa mahigit 3,000 residente ng La Union na walang birth certificate tututukan ng Philippine Statistics Authority ngayong taon. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Tutukan ti Philippine Statistics Authority no PSA ita 2024 ti panakarehistro ti nasurok 3,000 residente ti La Union nga awanan iti birth certificate. May basar iti wargawag ti PSA La Union na doktalan a dumanon iti 3,403 nga individual ditoy La Union ti awanan iti birth certificate. Kaduan ket ili ti bawang a dumanon iti 789 nga individual. Sumarno ti Bangar a 400 at tattao. May katlo ti syudad ti San Fernando a 284 a residente. Sigun iti ahensya, masansan a dagiti awanan iti birth certificate ket dagiti agnanaed kariti nasusulinak a lugar, dagiti indigenous peoples, dagiti Muslim Filipinos, dagiti nakukurapay ken dumapay nga individual. Tarigagay iti PSA, may rehistro dagiti nasong individual baban iti PhilSys Birth Registration Assistance Project wenno BPRAP a programa ti ahensya. Pasat daytoy iti advokasya a panagbalin ti taon 2015 aging 2024 ka Civil Registration and Vital Statistics sa decade. Sigon iti PSA, iti 3,403 bilang dagiti awanan iti birth certificate ditoy La Union, kat 54%, manipod iti 6,680 apakabuklan a punterya a may rehistro ditoy a probinsya. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,000 sako ng high-quality rice seeds na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Borongan mula sa Department of Agriculture ipinamahagi na sa palay farmers. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Abiria mula sa Borongan. Nga tananan na ipanhatag a palay farmers ang syudadan Borongan at 1,561 kasapon high-quality rice seeds nga nakarawat ang lokal nga pamunuan tika nga Department of Agriculture ha naglabay nga bulan ng Disyembre 2023 laro maniging papatuman nga Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEP. Sumalakan Senior Agriculturist Pedro Divino, Agronomy Section Head Office of the City Agriculturist nga antispahan kapaskuhan inay distribuernahan iramuhatan ang nasabi ang gahay hinamay nga nakarawat liwat ang lokal nga pamunuan na naglabayla nga bulan ng Disyembre. Base kan Mr. Divino adton mga palay farmer nga nag-uumain por luminos nga ka hektarya nga palayan
adtong tinaganin isa ka sako nga may da 20 ka kilogramo in high quality rice seeds. Nilalauman nga nasabi ang gahi hinumay magagamitan na 780.5 ka hektarya han maabot 2,000 ka hektarya hinumayan han syudad. Sigunan senior agriculturist inina adton siya ni gayon nga nahiupod adton syudad ang implementasyon ng RCEP. Ika nga syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Narito naman ang balita mula sa Sogod. Mga empleyado ng EMB Region 8 is na ilalim sa Annual Health and Wellness Check-up. Pakinggan ang buong ulat na ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Sa usa ka aktibong alakang padulong sa paguna sa kahimsog o kakayuhan sa mga empleyado niini, ang Environmental Management Bureau Regional Office 8 nag-organisar sila nga tinuig nga Health and Wellness Check-up kanato nga Disyembre sa miaging tuig sa EMB Regional Office 8 Conference Hall. Pinaagi nini nga paningkamot ang EMB Regional Office 8 naghatag sa iya nga mga empleyado o gakaygayonan nga mo pailaom sa vital health screening lakip na ang complete blood count, urine o electrocardiogram tests. Kini nga mga komprehensibo nga pagtasa nagtumong sa pag-ila o pagsulbad sa bisan unsang potensyal nga isyu sa kahimsog sa sayo pa o pag-awag usab sa usa ka pagpugo nga pamaagi sa pag-atiman sa kahimsog sa mga empleyado. Ang tinuig nga kalihukan nahiuyon usab sa mas lapad nga organisasyonal nga tumong sa pagpalambo sa kultura sa panglawas o kakayuhan sa sulod sa trabahoan, pagpalambo sa pakiglambigit sa mga empleyado ug sa katapusan ang pagtukod sa mas lig-on nga dynamic nga workforce. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao pagdagsa ng mga deboto ng itim na Nazareno para sa traslasyon sa Enero 9. Inaasahan ang detalye ng balita. Ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa isa sa gawang traslasyon ng itim na Nazareno dito sa lungsod ng Cagayan de Oro ngayong darating na Enero 9 na mailan tulad sa traslasyon sa Quiapo. Sa tinatawag na Walk of Faith, marami ang naniniwala na kapag mahawakan ang imahe ng Black Nazarene ay may mangyayaring milagro sa kanila o di kaya gagaling sa kanilang sakit. Isa sa hinihiling ng mga deboto sa puog itim na Nazareno ay ang healthy life at family protection. Samantalang iba naman ay bilang pagpapasalamat sa puong may kapal. Tulad ng dati, ang traslasyon ay mahigpit na babantayan ng magkaisang puwersa ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Police Department para sa kaayusan ng buong aktibidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Mahigit 14,000 aplikasyon para sa business permit, registration at renewal inaasahan ngayon taon sa Zamboanga City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Shirley Espino. La esperanza que alcanza na 14,500 mag-aplikasyon de business permit y renewal el mga proseso este año bajo na Business One-Stop Shop o BOS system del gobierno lokal na siyudad de Zamboanga. Objeto del BOS que conduci cada año amo para hacer más pronto el proceso del sacada y renewal de mga business permits de mga negosyante na Zamboanga. El alcalde John Delipe apasa también un orden ejecutivo para hacer más pronto el proceso este año bajo na orden ejecutivo JD 105 que usa un Unified Business Application Form. El Business One-Stop Shop que encabeza el Business Permits and Licensing Office junto con na diferente mga opisina de gobierno ilocao alin na Centro Latino Paseo del Mar sa ciudad ay corre hasta Enero 20 este año. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dakuin naman natin ang tandag kapulisan sa Surigao del Sur. Ipinalabas ang kanilang accomplishment report on anti-illegal drugs para sa buwan ng Disyembre sa nakalipas na taon. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Raymond Playa. Gipagawa sa Surigao del Sur Police Provincial Office o SDS-PPO ang ilang accomplishment report dahil sa kampanya batok sa illegal nga droga alang sa nakalabay nga bulan sa Disyembre 2023. Sa mong report, nasairan nga mokabat sa siyam ka mga anti-illegal drugs operation ang ilang napahigayon kundi 8 ka mga suspitsado ang naaresto. Mutimbang usab sa 4.4699 nga gramo sa illegal nga droga nga shabu ang ilang nakumpiska nga nagkantidad og 30,395 pesos 32 centavos. Subay niini, gidasig na lang sa kapulisan ning probinsya sa pagpangulo ni Provincial Director Police Colonel Harry Domingo ang publiko nga motabang kanila diha sa pakigbatok sa illegal nga droga. Kini pinaagi na sa pag-report sa ilang hotline number nga 0998-598-7356 kung adunay namatikdan nga mga illegal nga aktibidad diha sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Pumunta naman tayo sa Iligan. Mga suspect sa Gaisano Mall, Osami City heist, arestado na. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nadakpan na ang 5 ka-suspect sa pagpanglungkab sa Gaisano Mall, Osami City niadtong unang adlaw sa tuig 2024, Enero 1. Formal nga gaypasakaan ang mga suspect og kasong robbery sa Osami City Prosecutor's Office. Sa pagkakaron anana sa kustodya sa Philippine National Police ang mga suspect samtang nagpaabot sa pagtahan sa usa ka prisohan. Gila ang mga suspect sa pinaagi nga no let up investigation ug hot pursuit operation sa Osami City Police Station duol sa peryahan sa mall. Nabawi ato sa investigasyon ang ubay-ubay nga mga sapot nga gituohang gigamit sa mga suspect sa krimen ug kapin sa 1/4 nga mga alahas nga gikawata. Kahinumduman nga mikalot og lungag nga 5.5 metros ang gilawmon gikan sa kanal gawas sa Gaisano Mall ang mga kawatan aron makasulod og pugsanong giguba ang usa ka automated teller machine o ATM ug duha ka jewelry shops. Sa inisyal nga inventaryo kapin sa 30 milyones pesos ang kinawat nga kwarta ug alahas gikan sa Oro Italia Jewelry Shop. Samtang wala pa gipagawas nga inventaryo ang ubang mga establishmento sa negosyo bain niini. Matod ni Osami City Police Station OIC Chief Police Major Dennis Tano, padayon ang investigasyon sa Osami City Police Station hangtod nga madakpan ang utok sa krimen ug mabawi ang mga kinawat nga alahas ug kwarta. Gikan sa Radyo Pilipinas Siligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At dito na natatapos ang ating regional news.